Bakit po kaya among all these officials, tanging kayo lang ang ginustify niya because of the travel authority that she issued in your favor? I filed the necessary request because it was a medical emergency. That's why I had to leave immediately that very same day. Pero sino ba magsasabi nun? Alangan man, ibang tao, siya mismo mag-i-explain kasi ano siya siya yung pinaka-head sa opisina na yan. Sir, Because if you will be claiming that you have the legal basis to do that, then the people in the DepEd has the legal basis also to meddle in the operation and separation of employees of the OVP. Your Honor, Mr. Chair, for the record, this is an isolated incident. It was an instruction given to me by my principal, and at the same time, my principal was also the Secretary of Education. So it was a task that I simply did, which was to advise Ms. Mercado that given that the principal, to advise her that the principal has lost her trust and confidence in her, and then to please submit a letter of resignation. Dadagan, Balita News Update. Right, bueno mga kabalitaan, welcome back na naman ho. Andito na naman ho tayo mag-ingay sa ating munting bahay, Danagan Balita News Update Reaction Video mga kabalitaan. Welcome na naman po at kamusta ang ating panahon? Mag-iingat ho tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa ating lahat. At ngayon naman po, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At sa mga oras na ito mga kabalitaan ay atin ang pong ihahatid sa inyo ang mga kaganapan ho dyan sa pagdinig sa House of Representatives, kung saan ho itong Chief of Staff, kung hindi ako nagkakamali, si Attorney, sino ba yon? Si Rosalyn Sanchez ay ginisa ho ng todo nitong si Luistro. Akala mo kung sinong matalino dahil ang kanila namang gustong gawin ay i-cite in contempt, at kung hindi ho nila magustuhan yung mga sagot mula ho sa panig ni Inday Sara Duterte o sa kanyang opisina, yung Office of the Vice President, ay talagang didikdikin ho nila para ito'y hindi makapagsalita ng husto at isasaywar ho mga kabalitaan. Kaya itong kawawang abogada sa Office of the Vice President, mistulang namati ho nitong si Luistro. Siyempre naman ho ay talagang pag nagsasalita pa lang, may pambabara na ho mga kabalitaan. Makikita niyo ho dito mamaya, na talagang binabalak nilang nasisiraan talaga si Inday Sara Duterte. Naalala niyo pa ba yung undersecretary na si Mercado, yung babaeng unang naging witness di umano nila o resource speaker na ibinunyag di umano na nakatanggap siya ng siyam, kung hindi ako nagkakamali, na white envelope. Wow, siyam na white envelope. Ang dami, no? Yung pera daw, tigpa 5,000 or 50,000 ba yon? So correct me if I'm wrong mga kabalitaan, di ko na maalala. Basta ando na ho, malapit na ho tayo. Di po ba, Martin Romualdez? 5,000 pesos. 5,000 pesos lang daw sa kanya. Ipamimigay ho sa taong bayan. So dito naman kay Luistro, kaya pala, kanilang kinampihan itong si, nakalimutan ko yung pangalan ni Yus, basta apelyado niya Mercado mga kabalitaan. Sa rason kaya ito nagpakita dyan sa pagdinig at sinabi niya na nakatanggap siya ng 9 white envelope, naglalaman ng 50,000 bawat envelope ay ibinigay di umano mula sa Office of the Vice President. Kaya pala ito nagsalita diyan sa Kongreso sa pagdinig ng nakaraang mga, kailan ba yon? Ay, huli na sila mga kabalitaan. Huling-huli na. Dahil pala, itong si Attorney Sanchez, na kung saan ay konektado ho sa Office of the Vice President, kung hindi ako nagkakamali, siya po yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. Correct me if I'm wrong.
ay kanyang pinakiusapan dahil inutusan di umano siya ni Inday Sara Duterte na pakiusapan ho na mag-resign na lang itong si Mercado dahil yung trust and confidence na wala na hong tiwala di umano si Inday Sara Duterte sa naturang Undersecretary Mercado. Yung babaeng matanda, yung mahabang buhok, akala ko nga mangkukulam yun eh. Oh, yung itsura parang mangkukulam mga kabritaan. Ayun pala, kaya nag-witness, lakas ng loob na magsabi dyan sa Kongreso na pinaparatangan yung ating Vice Presidente na siya ay nakatanggap ng siyam na white envelope na naglalaman ng 50,000 pesos each. Dahil pala ay sinipa ito. Ha? At pinakiusapan ni Sanchez na mag-resign na lang kasi nga yung si Inday Sara Duterte medyo nawala na ho ng tiwala sa kanya. Malamang may nakikita hong rason kung bakit ho pinakiusapan ito ni Attorney Sanchez dahil ayaw din nila magkaroon ng problema ho sa loob ng opisina ng Office of the Vice President. Dahil ito po yung si Undersecretary, parang nasa Department of Education ho ito, ngunit itong si Sanchez ay siya po ang kumbaga pinagkakatiwalaan ni Inday Sara Duterte. At the same time, si Sara Duterte during that time, siya po ang Secretary ho ng Education. So natural, inutusan ho siya at itong si Attorney Sanchez ay under ho ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Pinakiusapan lang ni Sara Duterte at inutusan si Sanchez na pakiusapan mo na lang na siya na lang yung mag-resign para wala hong problema sila. May isang lalaki nung parang ewan ko kung nagkaaway ba or something, may personal problem ba na nadala sa opisina. Kaya si Inday Sara ayaw niya ng mga ganun, gusto niya trabaho lang talaga eh. Wala nang pakialam kung anong problema, kung may mga personal grudges kayo or something like that. Ikaw na ano niyo na lang sa labas, wag dito sa opisina dahil iba hong trabaho, iba ho po yung personal. Yun po sigurong dating ni Inday Sara Duterte. Kaso itong si Luistro umiipal ho at dinidiktik at hindi pa pinapaniwalaan itong rason ni Attorney Sanchez. Kaya heto po ang kabuuang istorya. Pakinggan niyo po at panoorin. The official business, Attorney Silaika, does that not include the utilization of confidential fund? Again, Your Honor, I can only speak for my experience. I cannot speak for how it is in other local government units. I cannot. It is only from where I come from. I was city administrator for all of 9 years. All of 9 years, Your Honor. And my task really was to handle and ensure that all the projects, all the infra, all the other collaborations. Nakita nyo ba yung mukha nitong si Luistro? While nag-i-explain pa ho itong abogada, ay naging insulto pa. Palingon-lingon pa sa kabila at tapos yung ngiti niya parang gusto niya nang sabihin na wala kang kwentang kausap. Di ba? Balik ko natin to mga kabaitan. Para makita nyo po yung reaction nitong animal na to mga kabaitan, panoorin nyo po. Tingnan nyo yung reaction nito para siguradong makita nyo, para hindi nyo sabihin sa akin na gawa-gawa ko lang. Ito panoorin nyo ulit. 9 years. All of 9 years, Your Honor. And my task really was to handle and ensure that all the projects, all the infra, all the... Di ba? Nakita nyo? Formality lang kasi yung hearing niya kasi may conclusion na sila dyan eh. Hindi ko nila pinapakinggan to at parang ini-snap niya pa yung abogada na tinitignan niyo yung kasama niya, parang may ibig sabihin nun tapos nag-i-snap. Tingnan niyo mukha nito, tingnan niyo. Dito ako nakakuha ng pansin sa bastos na hinayupak na tong animal na to mga kabalitaan eh. Tingnan niyo. All the other... di ba? Ulitin ko po. Yung pambabastos ng hinampak na to mga kabalitaan. All the infra, all the... di ba? Nagsasalita pa nga eh. Lumingon na sa kabila tapos gumagano pa siya, nangisnab pa siya mga kabalitaan. Tingnan nyo. All the other... Ikaw, hindi ka ba may insulto niyan? Sinasagot yung tanong mo tapos yung nagtatanong sa'yo, lumilingon sa kabila tapos nakaganon pa yung nguso. Parang nguso rin ni Percival mga kabalitan nung Akbayan Party List ba yun? Collaborations and projects that we have planned for the city government of Davao is implemented according to schedule.
Sobrang tiwala nito sa sarili eh. Ha? Itong ingrata na 'to mga kabalitan, talagang nakakabuwisit 'to sa ingrata eh. Wala sa ayos so ewan ko lang, ay naku, ewan ko lang talaga. Sige nga, para hindi tayo high blood rin dito, kausapin muna natin 'tong ating, ating butihing, presidente kung nakapag-harvest na ba kasi umulan ngayon dito sa ating, bansa. At sa amin nakapag-harvest na kami, Okay. kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, Di ba? Ang galing talagang sumagot nitong Mr. Presidente. Ano ba 'yon? Katatanim lang tapos inaani nyo na? Naku. Ano ba may tamang pag-iisip ba ho 'yun? Gagawin ba kaya yan sa matinong pag-iisip? Nagtatanim ka pa lang tapos inaani mo na? Naku po. Mas lalo nga high blood rin tayo dito ni Mr. President. Ano sa iyo Mr. Martin Romualdez? With 5,000 pesos. Di ba? 5,000 pesos. Woo! With 5,000 pesos. Tama mo narinig ko? 5,000 o 500? Baka tatapyasan yan ha. Magiging 4-5 na lang yan. Tama ba? 5,000? With 5,000 pesos. Di ba? Pinagtatawanan lang nila eh. Tingnan yung mukha nito. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Lakas loob nitong mga asar sa loob ng pagdinig mga kabalita, no? Lakas is panahon nyo pa ngayon kasi nakasandal ho kayo dyan sa boss nyo kasing utak nyo rin eh. To continue, Mr. Chair. Please continue, Congresswoman Luistro. I understand, Attorney Zulaika, that in 2022, you were one of the 4 officials from Davao City who were brought to the OVP by the Vice President. Tama po ba? That not brought, but we applied. Sumama po kami. All right. Not brought. Iniba-iba naman kasi itong salita nitong si Ingrata mga kabalitan eh. at sa amin, Ano, Mr. President? At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, Alam mo po si Mr. President, wala rin sa timing to humirit eh. Iba yung pinag-usapan namin dito, Office of the Vice President, hindi yung pag-harvest. Sandali lang mamaya, babalikan natin yung pag-harvest mo. Tuloy muna tayo dito sa usaping ito. I recall, Attorney Zulaika, that during the last hearing you failed to attend. Tama po? And you gave your explanation already kanina. It was a medical emergency in United States. Tama po ba? Yes, Your Honor. I watched the press con of the Vice President, and she was very explicit about saying that she gave her authority, her travel authority to you. She gave me authority to travel. Yes. 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 But she did not make mention about the rest of the OVP officials who were not able to attend during the last hearing. Is it correct to assume that kayo po ay very close sa ating Vice Presidente? Reason Di ba na nakakatawa tong tanong. Pati pa sa mga ganyang tanong ay talagang isasama pa kung ano yung relasyon nila ni Bibi Sara Duterte. why? Porket explicit ho yung ating Vice Presidente na talagang sinasabi ho na ganito ho siya, pumunta sa Amerika. Ganun na talaga, may relasyon. Binabahiran nyo na talaga ng pamumulitika. Ano ka ba ingrata? Siyempre matagal nang kakilala ho yan. May valid yung reason pupunta ng Amerika. Ano bang gagawin? Nasa rules ho yan ng Office of the Vice President. Nabanggit na ho dyan eh. Na depende ho kung may PTO ho sila dyan na tinatawag ho or may time pa ba sila na extra para i-approve yung kanilang leave. Di po ba? Ganun ho yun. Hindi porket pinayagan ni Sara Duterte. May pinapabura na ho. Nako, ano ba tong klaseng abogada magtatanong?
Parang parang ewan ko lang kung pinag-aralan niya ba 'tong pagtatanong nito o talagang gano'n lang talaga magtanong, para makahanap para lang may maitanong talaga. She really takes the initiative of justifying your absence, your travel during the last hearing. Napakawalang kwenta talaga 'tong abogadang 'to. Sino ba alangan yung ibang tao yung magsasabi na ito yung nangyari, ito ang rason at, itong, ang ginawa at ito yung gustong mangyari ng, kaniyang, tauhan. Natural sino ba magsasabi nun? Alangan man ibang tao, siya mismo mag-i-explain kasi, ano siya, siya yung pinaka-head sa opisina na 'yan, 'no? Oh, tingnan yung mga buhayo. Yung mga young guns, ito nakasalamin 'to, itong, boyfriend ba 'to o asawa 'to ni Aiko Melendez. Ito ang matapang nito, sinisindak niya si Wilkes, hindi si Wilkes hindi rin naman papasindak sa kanya, Tapos talagang siya, lumalabas na yung ano niya dito, yung Your tao Honor, no, my ugat. proximity to the Vice Ay, President. hindi pa ako tapos, balikan muna natin 'to. Pag-usapan muna natin 'tong young guns nila, Tapos gumaganon pa tapos 'pag nagsasalita, palingon-lingon sa kasamahan, Naku, ang tatapang niyo diyan kasi nakapabor ho kayo ngayon, Nakapabor kayo. Bilog yung mundo, bilog yung mundo. Sige, tuloy ho tayo. Your Honor, my proximity to the Vice President or to the principal is really because I am the Chief of Staff. And then I report to her on updates on the operations that happen on ground. So, Why do you think she did not justify the absence of Gina Acosta, of Ortonio, Sunshine Fajarda, Edwin Fajarda? Bakit po kaya among all these officials, tanging kayo lang ang ginustify niya because of the travel authority that she issued in your favor? Your Honor, Mr. Chair, I cannot presume to answer for the Vice President. She may have her reasons. But I filed the necessary request because it was a medical emergency. That's why I had to leave immediately that very same day. Of course, Attorney, you understand that this is the 6th hearing already. Yes, Your Honor. May I know if you watched the previous hearings? Hindi po lahat. Or at least you heard about what happened during the previous hearings? Are we talking about the hearing, ma'am, last? Hindi ko na po The last nasundan. 5 hearings. If you didn't watch the last 5 hearings, at least you've heard about the salient developments that went through during those last hearings. Yes, I have heard some. Yes. Of course, because this involves the OVP and the Correct. DepEd. Tama Correct. po ba? Yes. I have Do heard you some. know Yusek Mercado? Of Ganyan, dito na ho, ito si Yusek Mercado, siya po yung sinabi ko kanina, sa nabanggit ko po, siya po yung sabi daw na binigyan siya ng siyam na sobre ni Inday Sara Duterte. Pero hindi ho direkta na si Inday Sara, si Vice President Duterte nagbigay. Ibang tao daw ho. So, tapos dinidiin na naman yung presidente. Pakinggan ho natin to si Attorney Sanchez. she used to be with the Department of Education, Your Honor. That's what we understand as well. And you are with the Office of the Vice President. That is correct, Your Honor. Were there occasions when you also join the operation or program implementation of the DepEd? No, Your Honor. Were there occasions that you met with the officials of the DepEd? All operational concerns that are brought to the Office of the Vice President, because at the same time, she was also then the Secretary of Education, are matters we refer to USEC POA when I he understand. was... But the question is about you, Attorney Zulaika. Mayroon ho bang mga pagkakataon na pumunta kayo doon sa DepEd para makiisa sa mga program implementation? The only instances, Your Honor, that the Office of the Vice President were in DepEd were for instances when the Vice President receives courtesy calls in the bulwagan ng
edukasyon. Were there occasions when you joined the meeting of the key officials of DepEd? No, Your Honor. Were there occasions that you represented the Vice President in the official functions in the Department of Education? No, Your Honor. None at all. None. In one of those hearings, Attorney Zalaika, Yusek Mercado testified that she was asked to allow this negotiated procurement of the department computerization program budget. And she refused. And after some time, you asked her to resign. So, makikita nyo po at maintindihan nyo po yung sa mga tanong nitong si Ingrata na yung sinumpaang salaysay ho, itong ewan ko kung may affidavit ba itong si Mercado, pero yung pagtatanong niya po ba, di ba? Talagang makikita mo na pinaniniwalaan na ho nila itong si Mercado. Na nagsasabi ho ng totoo. Ngayon, itinanong naman ito ni Ingrata ni Attorney Sanchez, which is si Attorney Sanchez ay nasa hanay po ng Office of the Vice President. Samantalang itong si Mercado, Undersecretary po ng Department of Education. Yun po ho yung pagkakaiba ha. Ngunit, itong si Attorney Sanchez ay tauhan ni Vice President Sara Duterte. Medyo nagkaroon ho ng conflict. Hindi ko alam kung may awayan bang nangyari, may bangayan ba between, kung hindi ako nagkakamali, between Yusek Powa, Attorney Powa, at itong si Yusek Mercado. So ang gusto lang kasing mangyari ni Inday Sara Duterte na pinakiusapan niya ito, inutusan niya si Sanchez at pinapakiusapan itong si Mercado dahil nga nawala na ho siya ng tiwala itong ating Vice Presidente kay Yusek Mercado at pinakiusapan na lang na kung maaari mag-resign na lang ho siya para wala na hong problema kasi pangit din naman daw pag si Yusek Powa ang magsabi ho kay Mercado na meron ho silang hindi siguro magandang pagkakaunawaan. Parang yun po ang kinalabasan sa istorya dito. Pakinggan ho natin. The reason why you asked her to resign is because she refused to conform to the negotiated procurement of the department's computerization program. Iniba na naman. Can you please enlighten us on this? Your Honor, Mr. Chair, I was instructed by the Vice President to call Yusek Mercado and tell her that the principal has lost her trust and confidence in her. Sabi niyo po kanina, hindi po kayo nakikialam sa DepEd, di po ba? Your Honor, that was just an isolated incident. Correct. It's an isolated incident. Kumbaga nakikiusap lang si Inday Sara, si Vice President. Ang Attorney Sanchez, pwede mo bang tawagan si Yusek Mercado? Hindi wala namang masama kung utusan siya ng kanyang president, ng kanyang amo na si Inday Sara. At siya ay chief of staff po siya. May karapatan din siyang alam naman bastusin mo naman yung vice presidente mo, yung amo mo. Siyempre ang ginawa niya lang tinawagan si Yusek Mercado, pinapapunta sa office nila with Attorney Powa. Para hindi magkakaproblema, siya na nakiusap na, ma'am, may problema din si Vice President Sara, medyo nawala ng tiwala ho sa iyo at may conflict na rin sa ganitong bagay, kayo dito, kaya dahil sa desisyon ni Sara, inutusan ho ako na maaari mag-resign ka na lang para wala na hong problema. Ganun ho yung situation mga kabalitaan. Iniba ho dito ni Ingrata kasi gusto niya talagang idiin si Sara na hindi ho, kaya ho pinalayas niya, pinaresign ditong si Mercado dahil hindi nagustuhan ni Sara Duterte yung ino-offer di umano nila sa procurement ho ng mga computer. Yun po ang inilabas ho nila dito. So one-sided po itong mga hinampak na ito mga kabalitaan. Hindi mo lang pinapakinggan yung side naman ho sa Office of the Vice President at dinidiin po talaga itong si Sanchez. Kaya si Sanchez nanganga kasi parang hindi naman ho talaga ganyan ma'am, Your Honor. Inutusan lang ako although wala akong connection sa DepEd as being she's my boss. So
talagang tinupat ko lang at tinawagan ko lang si ano at ito yung sinasabi ko namin, ito yung mga nangyari. No? So makikita niyo po dito yung estilo ng pagtatanong ni Ingrata ay talagang politically motivated talaga. Naandyan na ho tayo dyan naandyan na ho talaga tayo. Makikita na ho natin dito, di ba? Nung una, nung nag-testify itong si Mercado, hindi natin alam, parang maisip natin na, ay, ba't kaya nasabi niya, may rason siguro, may galit siguro. So ito, lumabas na. Talagang may galit itong si Mercado. Talagang pinanindigan niya. Although may rason siya na pinakausapan siya ni Atty. Sanchez nga mag-resign na lang, although sa puntong iyon, may rason siya. Pero pinapakinggan pa rin po ng Huwad Committee na ito, itong si Ingrata mga kabalitaan, na totoo at tama ho yung sinasabi nitong si Yusek Mercado. So, naging one-sided, hindi ho pinapakinggan. At tingnan niyo po, dinidiin nila talaga na mali yung ginawa ni Atty. Sanchez. Wala sa akin ho, walang pagkakamali ho dyan mga kabalitaan. Tuloy ho natin. In this case, ginagawa ko po lang yung trabaho ko because the Vice President was also the Secretary of Education. Tama. And in that instance, she said that I was to be the one to advise Ma'am Gloria that the principal has already lost her trust and confidence in Ms. Mercado for certain reasons, and that it cannot be Mr. Poa who will handle it because to prevent friction among senior officials in the Department of Education. Napakalinaw ho yung paliwanag. Pero sa paliwanag na ito, hindi talaga matanggap-tanggap ni Ingrata mga kabalitaan. Dahil sa tingin niya, kasi sanay na ito magiging magpapanggap na husgado mga kabalitaan. Alam mo naman na yung taong makapal yung muka at saka nagpapanggap na akala mo kung sinong husgado. Ewan ko kung nagpa-practice ba to ng kanyang pagiging abogado. Na-practice niya ba yan? Hindi ko kasi kilala to Ngayon ko lang to nakita. Gulat nga ako Pabida-bida rin siya Ha? So hindi niya matanggap-tanggap yung explanation. Tama rin ho naman para hindi ho magkaroon ng problema yung bawat may mataas na posisyon sa Department of Education at mas binigyan hong pabor itong si Pua ni Vice President kasi nakikita niya na mapagkakatiwalaan. At the same time, itong si Mercado ay medyo nakitaan ni Inday Sara Duterte. Alam niyo naman po ng mga Duterte, talaga ayaw nila sa mga sinungaling, ayaw nila sa mga magnanakaw, ayaw nila sa mga sip-sip, sep-sep, ayaw nila sa mga taong hindi marunong magbigay ng pagpahalaga sa trabaho. Ganun ho sila mga Duterte. Yun na nakita ni Inday Duterte, Vice President Sara Duterte. Di po ba? So may karapatan ho siyang pakiusapan na lang para hindi, mahirap din naman kasi mahirap din kasi pag si Attorney Poa ang magsasabi sa ganung bagay na mag-resign ka na, baka sasabihin nila, oy, parang iba yata to, parang nagpapalakas ka yata ni Inday Sara Duterte Ha? Nagpapalakas ka yata sa ating Vice-Presidente. Sino ka ba para pagsabihan ako? Parehas lang tayo rito, undersecretary lang tayo rito. Siyempre, pag may mga posisyonan, yung ego niyan, talagang hindi mo maano yan. Hindi mo madidiktahan yung mga ganyang klaseng tao. Ngayon, yung Chief of Staff na talaga ni Vice President Sara Duterte, ang pinakiusapan nito na sabihan itong si Mercado na mag-resign na lang. At saka in good faith naman ho yung pagkakasabi. Hindi naman ho siya, ay, punta ka dito, bukas wala ka na. Huwag ka na ma-explain, wala ka ng posisyon sa amin dito. Hindi naman ho ganun. Kumbaga, for the sake of delicadeza, talagang pinakiusapan ho siya. At binigyan ho siya ng due process. Di po ba? Pina-explain nga daw, sabi ni Atty. Sanchez. Kaso nga lang, kahit paano, gaano mo pa ka, or kahit ilang papel pa yung explanation mong ibibigay dyan, pinapatawad ka na pero hindi ka na pwedeng tatanggapin kasi nakakasira ka sa organization. Ganon talaga ho yun mga kabalitaan. Kahit sino ho. Mangyayari po ho yan pag ganyan po yung ginagawa nyo na nakikita nyo parang hindi ka yata, hindi ka makakatulong sa natin, paninira, parang maninira ka pa sa office ng Office of the Vice President at parang hindi ka na mapagkakatiwalaan. Ano bang gagawin ng boss mo? Alam nga naman na hayaan ka na lang na magtrabaho dyan, napakakapal naman ng mukha mo, napapansin mo na nga wala nang gusto sa iyo yung boss mo, magtatrabaho ka pa doon. Kaya pinakiusapan ka na lang in good faith. Ito naman si Ingrata, nako, pabida-bida na naman ho. That
The thought being, if it were Mr. Poa who will be the one to say that to Ma'am Gloria, it might create unnecessary friction in the working relationship of the senior officials of the Department of Education, Your Tama Honor. ho. But at And I am- least, Attorney Salaika, you confirm that you were Andiyan na naman yung linya niya eh. Oh. You confirm. Ganyan talaga yung linya eh. But you confirm. Nako. the one who asked Yusek Mercado to resign. Yes, From I was DepEd. instructed by the Vice President to do so. In your Instructed, capacity as a lawyer, Attorney Salaika, do you believe that you have a legal basis to do that? Of course, yes. Your Honor, Yes or no, Attorney? yes, I had legal basis to do that. Why? Because Your Your Honor, office is with the OVP and the person you're asking to resign is with the DepEd. Parang tanga rin tong abogadang to eh, no? Sinabihan na nga, although kahit under ho siya ng Office of the Vice President, at the same time, si Inday Sara Duterte ay siya nung time na yun, siya yung Secretary of Department of Education. Eh, mapagkakatiwalaan ni Inday Sara to, so nakiusap si Sara na ipapatawag itong si Mercado. Alam niyo po kasi mga kabalitaan, yung mga testimonying ganyan ho, yung mga pagtitestify nila, gaya ni Mercado, ay hindi ho talaga yan na pagkakatiwalaan kasi nga sa puso niya may galit na eh. Kaya nagte-testify. At saka ewan ko lang, hindi ko pa man nakita, narinig yung explanation nito na o yung taong na pinaratangan ni Mercado na nagbigay daw ng pera. Wala pa naman. Hindi natin alam, hindi tayo makapag-judge sa kanila. Hintayin natin yung tamang panahon. At dito yung pag-uusapan natin dahil ang punto lang ho natin dito, ikaawa-awa ho itong si Attorney Sanchez, mga kabalitaan, dahil alam naman ho natin yung pangugali ni Ingrata ay hindi ho talaga maniniwala ho ito sa taong nagsasabi ng totoo at balanse. Kasi ang pinaniniwalaan na ho nito, yung mga taong nagbibigay, nagte-testify dyan sa kanilang pagdinig na pag nakikita nila na parang kukontra kay Inday Sara Duterte sa ating Your Honor. Vice Presidente, mga kabalitaan. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya si Inday Sara pang pupunta dyan at mag-explain, natural, hindi ho papapakinggan at sasabunin ho dyan si Inday Sara Duterte. So kaya nga ayaw ni Vice President Sara na pupunta ho dyan kasi talagang magkakabastusan lang ho sila dyan. Kasi nakikita natin, hindi na nila nirespeto yung ating Vice Presidente. Ano pa ba yung dahilan? Ba't pupunta at magpapakita pa yung Vice Presidente sa atin? Hindi naman ho sila yung pinagsisilbihan. Hindi naman ho, although kung bumoto silang kay Inday Sara Duterte, karapatan din lang bumoto, karapatan lang hindi bumoto. Pero ilan lang ho dyan sa Kongreso, ilang milyon ho ang bumoto sa ating Vice Presidente na pinagkakatiwalaan ho natin na mamahala sa ating inang bayan. Napapahalagahan ho ang karapatan ng bawat isa bilang pangalawang pangulo ho ng ating bansa. Ano lang naman, although may karapatan ho sila dyan, ba't ba natin rerespetuhin yung pagdinig na yan? Na wala na nga silang respeto sa kanilang mga sarili, lalo na ho sa pambabasuso sa kanilang mga resource speaker na magmula ho sa kumbaga allied ho sa mga Duterte. Para saan pa po ba yung pagdinig na yan? Di po ba? Korte nga, may tamang proseso. Ito pa kaya na nambabastos na ho, nang aalipusta na, naninira na ng puri. Di po ba? So, para sa akin, walang kwenta to eh. Ang ginawa ho nila dito, para siraan ho si Vice President Sara Duterte. Alam niyo po ba mga kabalitaan, may nakausap po ako sa hanay ng militar. Sa hanay ng militar, ang sabi ho nila doon, hindi ko lang sasabihin kung sino, ang sabi ho nila, na hindi ho sila makakilos against sa government or sa Bongbong administration dahil po ay ganun ho talaga sila. Pag naglingkod ho sila bilang mga sundalo, iba rin po yung personal na pananaw ho nila. Pag personal pananaw na nila, yung pag-uusapan, hindi ho talaga nila nagustuhan ngayon yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ho talaga. Dahil nga po, wala ngang sariling desisyon. At yun nga sinasabi, may aligasyon na bangag yung ating presidente.
Pinapatunayan niya kasi nga hindi nga niya makontrol-kontrol yung mga tauhan niya na mambabastuso kay President Duterte, kay Vice Presidente Sara Duterte. Ano mangyayari sa bansa ho natin? Kaya ho, yung mga military ho na mga kakilala natin, nagsasabi ho talaga, hindi kami pwedeng mangialam. Pero kung pulso na ng masa ang makikita ho namin sa labas, ay talagang kami ay gagawa ng aksyon. Ito mo. Hindi ko lang nabasa ko na mga kabalitaan ha. Nabasa ko na. Ito, binasa ko na to. Marami ho talaga sa kasundaluhan ho natin, nagtitimpi lang ho sila sa mga kagagawan ho dito sa Kongreso at sa Administrasyong Bongbong Marcos. Dahil sila ho ay nasasaktan sa mga pinanggagawa ho nila sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bawal ho sa aming gumawa ng ganyan. Pero karamihan sa mga tropa natin ay nagiging low moral. Nagiging low moral sila dahil nga sa pambabastos nila sa ating Vice Presidente at saka sa ating dating Presidente. Itong mag-amang Duterte, mga kabalitaan. Hindi ho nila ito napapansin. Deep inside ng mga kasundaluhan natin ay talagang galit na ho sila sa mga kagagawan ho. Kagagawan ho ng mga hinampak na ito, mga kabalitaan. Kaso nga lang, ayaw lang nila kasi ayaw lang sumali muna sa politika. Pero pag nagkataon, yung masa, yung mga sambayan ng Pilipino na ang gagawa ng hakbang, saka pa ho sila kikilos, mga kabalitaan. Kasi yung sa kanila, trabaho is trabaho lang. Pero pag personal na bagay na, iba na rin daw yung pananaw doon sa ganitong pangyayari, mga kabalitaan. Pilit ho nilang dinidiin ho sa mga walang katotohanang mga akusasyon itong mag-amang Duterte, at hindi rin nila alam yung kanilang ginagawa ay rumisulta ho na mas lalong napamahal ang sambayan ng Pilipino sa mga Duterte. Sila dyan hindi ho nila napapansin dahil nga sa iniisip nila na kailangan manalo, magwagi ho sila sa kanilang maling pinaglalaban laban sa mga Duterte. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya yung simula nung pagdinig dyan sa WAD Committee, sa Office of the Vice President, yung deliberation sa budget ng OVP, hinarangan na, tinapyasan na, doon na nagsisimula Tinanggalan yung prangkisa, yung SMNI. Inuna ho nila yan para ho walang makapagdepensa ni Inday Sara at ni Tatay Digong Duterte. Yun ay yung pagkakamali ho nila. Nakalimutan nila maraming mga ibang pang mga organization na talagang tahimik lang. Very observant sila ho sa mga pangyayari. Pag lumabas, pag sa tamang panahon, lalabas ho yan sila at doon nila makikita kung kaano kagalit yung mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. Dito, pag nagtatanong, sinasagot, tapos pinuputol na. Wala nang sapat na oras magpaliwanag, lalo na itong ingrata na itong hinampak, mga kabalitaan. Pabida-bida na naman. Wala nga siyang nagawa ni President Duterte, napahiya pa nga, dahil akala mo husgado. Ba't nanalo to? Ano bang party list tong si Ingrata? Ano tong party list si Ingrata? Tuloy tayo, mga kabalitaan. Because if you will be claiming that you have the legal basis to do that, then the people in the DepEd has the legal basis also to meddle in the operation and separation of employees of the OVP. Your Honor, Mr. Chair, for the record, this is an isolated incident. It was an instruction given to me by my principal, and at the same time, my principal was also the Secretary of Education. So it was a task that I simply did, which was to advise Ms. Mercado that given that the principal, to advise her that the principal has lost her trust and confidence in her, and then to please submit a letter of resignation. That was a task I had to do. I did, Your Honor. Ginawa ko lang po Will yung you trabaho welcome Attorney Sulaika, the DepEd official, coming into the Office of the Vice President, meddling on the operation of the OVP? Would you welcome that? Yes or no? I believe no. Again, Your Honor, Mr. Chair,
it was really an isolated incident stick ka where I sa was reason mo. instructed by the Vice President, who was also the Secretary of Education during that time. Attorney, please enlighten us. Ayaw niyang pakikinggan eh. Ayaw niyang pakikinggan yung rason. Kasi nga, pilit niyang papaaminin o marinig sa bibig ni Sanchez niya na yun, pinaniniwalaan niya yung sinasabi ni Ingrata. Yun lang naman ho dyan ang point. Pag sinabi niya, tama ho kayo, Your Honor. Wala na ho yung tanong-tanong kasi tama na. Pero pag nagrarason, talagang talagang binabanatan ho nila. Pinapaikot ho nila mga kabalitaan. Yan ho ang mga pang-uugaling mga sakim ho sa posisyon sa ating gobyerno. Then she came to the office, Your Honor, and then we sat with her and then told her When you about- said we, who are among those Mr. who Lemuel talked with Ortonio. him? The three of you. Yes. Just the three of you. That is correct. And how did the conversation start? Sinabi po namin sa kanya na the reason that she's called there, and then we told her that we were instructed, Anyway, tapusin na natin to mga kabalitaan kasi nga wala ho tayong patutunguhan dyan. Kasi nga kahit kakampihan ho natin si Atty. Sanchez, nasa kanila yung kapangyarihan, kahit si Atty. Sanchez ay magsasabi ho ng totoo, hindi pa rin ho nila yan na pakikinggan mga kabalitaan. Kasi wala na ngang wala na nga silang dignidad dyan, wala na ngang kredibilidad, integridad, kompleto na, kapal mukha pa rin, naghihiling pa rin dyan, laban ho sa ating Vice Presidente, lalo na ho sa ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya itong pagdinig na to, garbage to mga kabalitaan. Isang kawalang hiyaan to mga kabalitaan. Kasi nga, hindi talaga to sa taong bayan. Para ho talaga sa kanila ito mga kabalitaan. Lalo na itong ito yung sasalang sa'yo, itong si Ingrata. Nako, lalo na ho, napaka-ano yan. Akala mo sinong, ako hindi man ako abogado, pero makikita ho natin kabastusan ho nila dyan sa Kongreso. Makikita ho natin, kasama na rin to. Kasama, nung panahon ni Tatay Digong Duterte, ewan ko kung andyan na bakahayan. Wala, ngayon ko lang to narinig at nakita yung pagmumukha nito eh. Sabi nga nila, may may Christmas gift. Okay, kung may Christmas gift kasi Disyembre na, posible 101% meron ho yan mga kabalitaan. Totoo ba, Mr. President? Okay. Diyan ka na naman. There's hindi. Nako. Nagsalita ka ng maayos para maintindihan ho natin. Di ba? Baka iba na yung lingwaheng ginagamit mo. Kami lang hindi nakakaintindi tapos kayong lahat nakakaintindi na sa ginamit mo lingwahe. Pero nakapag-harvest naman siguro tayo, di po ba? At sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Di ba? Grabe. Katatanim lang tapos nakapag-harvest na agad mga kabalitaan. Ano ba yan? Pero ito si Martin Romualdez, sigurado yung 5,000. With 5,000 pesos. Grabe. May palakpak pa, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Nako, huwag kayong magpapaniwala sa 5,000 pesos na yan kasi pagkatapos, pagdating ng mga panahon, sisingilin kayo niyan. 5,000 pesos. Sisingilin kayo niyan, pero malabong malano to kung tatakbo to ng presidente, malabong mangyari na magiging presidente ho ito mga kabalitaan. Anyways, kung nagustuhan niyo po yung ating balitaktakan ho dito sa ating programa, ang Danagan Balita News Update Reaction video, paki-share and like lang po. Then mag-comment kayo sa hindi pa po nakapag-subscribe, mga bagong salta ho natin, OFW na mga nanonood, kahit saan mga lupalop ng ating mundo. Huwag kalimutan mag-subscribe na para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At kita-kits po tayo sa susunod pang mga i-upload nating mga video dito lamang ho sa ating munting bahay at ako'y magpapaalam na. To God be the glory. Momwa, chip chip. Peace out.